Good morning po sa ating lahat. Nasa lesson 3 na tayo ng pag-aaral natin sa Hebrews at nasa chapter 2 na tayo. Sinabi ko sa inyo last week na ang Hebrews chapter 2 ay hinati natin sa 5 lessons. At ang lesson 3 ay 2 linggo nating pag-aaralan at next week ay lesson 4 ng chapter 2 ng book of Hebrews. So, ang lesson natin is how Christ connects us to Himself, part 2. Madalas iniisip natin ay ganito, ang atin bang relasyon kay Kristo or ang connection natin kay Christ ay hanggang sa pagiging Panginoon, King, at tayo ay ang Kanyang mga disciples at mga alipin? Mostly hanggang doon lang ang nasa isipan natin, tayo ay mga servants ni Jesus Christ. Pero ang chapter 2, verses 12 to 13 ay mayroon pang mas malalim na relasyon ang itinuturo ng salita ng Panginoon. Kaya titignan natin ngayon ang ikatlong katotohanan dito mismo sa lesson 3. Ano ang ikatlong katotohanan? Christ identifies believers as His brothers. Hindi lang tayo tinawag ni Kristo para maligtas, kundi maging kabilang tayo mismo ng Kanyang pamilya. Na ang Kanyang tatay ay tatay rin natin. At yun ang sinasabi mismo ng Kanyang salita, na lahat ng mga nanampalataya kay Kristo ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. Mayroon na tayong karapatan bilang isang anak ng Diyos. Yun ay para lamang sa mga taong may ugnayan kay Hesus Kristo. Tingnan natin ang verse 12 and 13. Saying, I will tell of your name to my brothers. In the midst of the congregation, I will sing your praise. And again, I will put my trust in Him. And again, behold, I and the children God has given me. Ano ba pinapakita ng dalawang verse na ito? Kung saan makikita natin na ang Panginoong Hesus, tinawag niya tayong Kanyang pamilya. Tayo tinawag na Kanyang mga kapatid. Ito yung isang malalim talaga dyan. Kasi mostly nakikita lang natin tayo mga servants ni Jesus Christ. Anyway, kapag sinabi naman natin na si Jesus ang siyang Lord at King natin, usapan doon ang ating obedience, ang surrendering, ang ating pagiging mga tagasunod ni Kristo dahil siya mismo ang ating King. Siya ang ating Lord. Pero ang verse 12 and 13, ipinakita roon ang mas malalim na ugnayan natin kay Kristo. At ang tawag niya sa atin na binanggit rito ay walang iba kundi brothers. So tingnan natin ngayon ang apat na paraan kung paano niya ito ginawa. Una, He acknowledges believers publicly. Hindi ito patago kundi hayagan. Sa kalagitnaan ng buong congregation, sa lahat ng mga tinubos, hindi ikinahiya ng Panginoong Hesus ang lahat ng mga taong nanampalataya sa Kanya. Verse 12, I will tell of your name to my brothers. Ang tawag sa atin ng Panginoong Hesus, yung atin na sinasabi ko, lahat ng mga mananampalataya. Lahat ng mga nanampalataya kay Hesus Kristo. So ang tawag sa atin ng Panginoong Hesus ay mga kapatid. Tayo ay kabilang sa isang pamilya. Bahagi na tayo ng isang pamilya. At iisa ang tatay natin, ang God, the Father. Dito maliwanag na hindi na tayo mga outsiders. Tayo ay kasama na sa Kanyang pamilya. At ang tawag nga sa atin ay brothers. Isipin mo yan, ano? Tawag sa atin ng Panginoong Hesus, mga kapatid. At ang tawag sa atin ng God the Father ay mga anak. Ito ay usapang personal connection. Hindi malayo ang Diyos, kundi napakalapit ng Diyos sa atin. Kaya nga sinabi niya rito, ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang mga ginawa mo. So ipinakilala ng ating Panginoong Hesus, ipinapakilala niya sa atin ang Ama. Kung sino ang Ama, kung ano ang Ama, kung ano ang ginawa
ng Ama. Parang ganito na sinasabi ng Panginoong Hesus na pagpapakilala niya sa Ama na ang Ama ay mabuti, na ang Ama ay makapangyarihan, ang Ama ay pag-ibig. Siya ay gumawa ng paraan upang tayo ay matubos at inihandog niya mismo ang kanyang bugtong na anak na walang iba kundi si Jesucristo. So ipinapakilala ng ating Panginoong Hesus hindi lang kung sino ang Ama at kung ano ang Ama, kundi kung ano ang ginawa ng Ama para tayo ay mapabilang sa kanyang pamilya. Pangalawa, He rejoices in His people. Sa verse 12 ay kanyang binanggit, in the midst of the congregation, I will sing your praise. Actually, ang verses 12 to 13 ng Hebrews chapter 2, ito ay ni-quote ng author sa Psalm 22. Maganda talaga ang Psalm 22, 23, 24. Kanyang itinuturo diyan ang pagiging shepherd ng ating Panginoong Hesus. Sa Psalm 22, si Jesus ang good shepherd. Sa Psalm 23, siya ang great shepherd. At sa Psalm 24, siya ang chief shepherd. Ano ang pagkakaiba ng good shepherd sa great shepherd sa chief shepherd? Sa Psalm 22, ipinapakita ng salita ng Diyos na siya ang good shepherd na inialay niya ang kanyang buhay para sa mga tao. Ipinakita roon ang pagsasakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Sa Psalm 23, ipinakita roon na great shepherd ang ating Panginoong Hesus. Nakasama niya ang mga mananampalataya, inaaruga niya, inaalagaan niya, pinapakain niya, pinoprotektahan niya ang mga mananampalataya o ang mga tupa. Sa Psalm 24, siya ang chief shepherd. Kung saan ang chief shepherd nakahanda siya na ibigay ang reward sa lahat ng mga tagasunod niya ayon sa kanilang paglilingkod sa kanya. Yun ang tinuro mismo ng 1 Peter chapter 5 na darating ang ating chief shepherd at nakahanda na ang kanyang mga gantimpala sa atin. So darating ang araw, darating ang ating Panginoong Hesus as chief shepherd. Ngayon, balikan natin ito. Itong verse 12 and 13, ang focus diyan ay ang pagsasakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Na ipinakita mismo na siya ang good shepherd. At ang sabi ng kanyang salita, in the midst of the congregation, I will sing your praise. Sino ang umaawit dyan? Walang iba kundi ang good shepherd. Ang Panginoong Hesus ang tinutukoy na umaawit ng papuri kasama ang lahat ng mga tinubos. Bakit napapaawit ang ating Panginoong Hesus? Bakit siya nagpupuri? Dahil natupad na niya ang kanyang misyon sa pagtutubos. Yun ang tinuturo mismo ng Psalm 22. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang verse 12 and 13 ay kinuha iyan sa Psalm 22. Ang ating Panginoong Hesus ay nagpupuri dahil kanyang nagawa at kanyang natapos ang kanyang misyon. So ito'y tungkol sa kanyang paghihirap at tagumpay. Ang kanyang pag-awit ay bunga ng tagumpay. Hindi ito pag-awit bago siya ipinako sa krus, kundi ito'y pag-awit pagkatapos ng krus. So ang ating Panginoong Hesus ay punong-puno ng kagalakan. Ito'y awit ng tagapagligtas dahil nagtagumpay siya at tinubos niya ang mga tao, ang mga nanampalataya sa Kanya. At hindi lang yon. Nung sinabi mismo ng salita ng Diyos, in the midst of the congregation, I will sing your praise. Idinala mismo ng Panginoong Hesus ang lahat ng mga mananampalataya sa bagong relasyon. At ano ang bagong relasyon na yon? Ang pagiging mga anak at ang ating Ama ay walang iba kundi ang God the Father. So ito ang ikinagagalak ng Panginoong Hesus. So ginamit rito yung salitang in the midst of congregation. Ang tinutukoy na congregation diyan ay walang iba kundi lahat ng mga mananampalataya. So ang ating Panginoong Hesus, dinadala niya tayo
Nilalapit niya tayo sa Ama at siya'y umaawit at siya'y nagpupuri. Kasama natin siya. Pangatlo, he trusts the Father. Verse 13, and again, I will put my trust in Him. Ano ang tinuturo ng phrase na ito? Una, ang ating Panginoong Hesus ang modelo ng pagtitiwala. Nung nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus, ipinakita niya ang pagtitiwala sa Ama. Sa humanity ng ating Panginoong Hesus, na-experience niya ang mga limitations. Siya'y naghirap, maraming mga challenges, siya'y tinukso, pero ano ang kanyang ginawa? Ipinakita niya, iminodelo niya sa atin na siya ay dumipende sa Ama. Kaya ito'y pagpapaalala sa atin na bilang mga tagasunod ni Jesucristo, dapat tayo magtiwala sa Ama. Tayo'y dumipende sa ating Ama. Dahil kung titignan natin, nung sinabi ng ating Panginoong Hesus, I will put my trust in Him. Ang focus ng Panginoong Hesus rito ay yung kanyang mission. Kaya ginawa ng Panginoong Hesus ang lahat. Dumipende ang Panginoong Hesus sa ating Ama. So, kanyang ipinakita kung ano ang pagtitiwala sa God the Father. And last, He personally identifies with us. Verse 13, behold, I and the children God has given me. Ipinapakita rito ang malalim na relasyon ng ating Panginoong Hesus sa atin na mga mananampalataya. Anong tawag sa atin? Children. Tinawag niya tayong children na ibinigay sa Kanya mismo ng Ama. Anong pinapakita nun? Nung sinabi mismo ng salita ng Diyos, I and the children God has given me. Usapan diyan ang intimacy, ang malapit na relasyon sa Ama. So hindi malayo ang Ama, malapit ang Ama sa atin. Hindi malayo ang Panginoong Hesus sa atin, malapit ang Panginoong Hesus din sa atin. Hindi lang usapan diyan ang intimacy, kundi usapan diyan ang belonging. Tayo'y sa Kanya. Tayo kabilang sa pamilya ng Diyos. At yun ang itinuturo mismo ng kanyang salita. Na lahat ng mga nanampalataya kay Jesucristo ay mayroon ng karapatan bilang isang anak ng Diyos. So ikaw ay mayroon ng relasyon sa Diyos. Ikaw ay pagmamayari na ng Diyos. Pero hindi lamang usapan diyan ang intimacy, hindi lamang usapan diyan ang belonging, usapan din diyan ang ating identity. Hindi na tayo kaaway ng Diyos. Tayo'y mga anak ng Diyos, kaya nga tinawag tayong children. Mga anak ng Diyos. Isipin mo yan, ikaw ay anak ng Diyos. Spiritually, siya ang ating Ama. Hindi lahat ng tao ang tinutukoy ko rito, kundi lahat ng mga totoong nanampalataya kay Jesucristo ang tinutukoy ko rito. Pero kapag hindi ka nanampalataya kay Jesucristo, then hindi ka kabilang sa pamilya ng Diyos. Ang kabilang lamang sa pamilya ng Diyos ay yung mga taong nanampalataya kay Jesucristo. At ang sabi ng ating Panginoong Hesus, God has given me. At yun ang tinuturo mismo ng John chapter 10 verse 29 na ipinagkatiwala ng God the Father ang kanyang mga anak sa ating Panginoong Hesus. Kaya tingnan natin ang verse 28 ng John chapter 10. Dahil nga sabi ko sa inyo, sa 29, ipinagkatiwala ng Ama ang kanyang mga anak sa ating Panginoong Hesus. At dito ngayon, ipinapakita na ang ipinagkatiwala ng Ama sa ating Panginoong Hesus, ang ating Panginoong Hesus ang siyang nagpo-protect sa atin. Ang Panginoong Hesus ang siyang nagsesecure ng ating salvation. Ganito ang kanyang sinabi, I give them eternal life. Hindi lang binigyan tayo ng Panginoong Hesus ng eternal life, ang sabi rito, and they shall never perish. Meron kang eternal life, at pangalawa diyan, hindi ka na parurusahan. Dahil ang sabi ng Bible, they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Yan ay pagpapakita ng security ng ating salvation. Na mayroong nag-secure ng ating salvation. At sino yun? Hindi tayo nag-secure ng ating salvation. Wala tayong kakayanan na i-secure ang ating salvation. Pero very clear ang John chapter 10 verse 28. Merong nagsesecure sa atin. Hindi tayo, kundi si Jesus Christ. Kaya nga, kanyang sinabi, no one will snatch them out of my hand. Siya ang humahawak sa atin. Siya ang nagpo-protect sa atin. Siya ang nagtatanggol sa atin.
So, ganun ang ginagawa ng Panginoong Sus. Kaya nga, ang sabi ng kanyang salita, ipinagkatiwala ng Ama ang kanyang mga anak sa ating Panginoong Jesus na ating kapatid. Tinawag tayo ng Panginoon na kanyang mga kapatid. Yun ang nakaka-amaze. Ang Lord of Lords at ang King of Kings, tinawag niya tayong mga kapatid. So, ano ang application nito? Ano ang dapat natin gawin? Number 1, celebrate your family identity. Ito ang pinakamatindi dyan. Ang creator ng heaven and earth, ang may-ari ng lahat ng bagay, ay tatay mo. Ang Diyos. Isipin ninyo, wala tayong deserve sa Diyos. Pero inampun tayo ng Diyos. Inampun tayo ng Diyos. At tayo'y ibinilang na mga anak ng Diyos. Yan ang identity mo. Anak ng Diyos. At tayo mayroong karapatan na mga anak ng Diyos. At tatawagin na natin siyang Abba, Father. Bakit kailangan pang Abba, Father? Parang napaka-redundant kasi ang Abba, ibig sabihin pa rin tatay, Father, tatay, pero usapang Abba kasi, yun yung tawag nating daddy, papa. Usapan doon ang closeness, ang intimacy. Ang Father ay pagpapakita mismo ng ating respect and honor sa ating Diyos. Bagaman siya ang tatay natin at mayroon tayong napakalapit na relasyon sa Kanya, hindi nawawala ang ating pag-honor at respeto sa Kanya bilang mga anak niya at siya ang ating Ama. Ngayon, paano nating i-celebrate yung pagiging anak natin sa papaano yung mga practical na bagay? Huwag na tayong makinig sa opinion ng mga taong nang-degrade sa atin. Huwag nating ikumpara ang ating sarili sa iba. Kasi ikaw ay anak ng Diyos, alam mo na kung anong value mo, and many times ang mundong ito, napakababa ng tingin sa atin. Ang value natin madalas tinitignan ng mundo kung ano ang titulo natin, or position natin, kung gaano karami ang ating kayamanan. Habang lumalaki ang iyong kayamanan at tumataas ang iyong position sa mundo, tumataas ang iyong value. Pero sa Diyos, meron ka man o wala. Anyway, bago naman tayo nanampalataya kay Kristo, spiritually tayo ay bankrupt, pero napakahalaga natin sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Pinili niya tayong mahalin dahil siya ay pag-ibig. Hindi siya nakabase sa kung anong meron sa atin. Sabi ko nga sa inyo, spiritually bankrupt tayo. Ano naman ang mailalapit natin sa Diyos? Ano bang may pagmamalaki natin sa Diyos? Walang-wala tayo. Pero pinili niya tayong mahalin dahil siya ang Diyos ng pag-ibig. At tinanggap niya tayo, hindi niya tayo nireject. Nung tayo ay nanampalataya kay Jesucristo, bagkus binilang niya tayong kanyang mga anak. Kabilang tayo sa kanyang pamilya. Hindi pansamantala, ang sabi ng Bible, ang anak ay mananatiling anak magpakailanman. Yun ang tinuro mismo ng ating Panginoong Hesus. Tayo mananatiling mga anak magpakailanman. So mga kapatid, huwag nyo nang i-compare ang inyong sarili sa iba. Sa inyong mga kapatid, sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga katrabaho, sa inyong mga kaklase. Huwag nyong ikumpara ang inyong sarili sa kanila. At bilang mga anak ng Diyos, itrato rin natin ang mga kapatid sa Panginoon ng mayroong pag-ibig. Kung paano yung pagtrato ng Panginoong Hesus sa atin, then ganun din dapat ang pagtrato natin sa ating kapwa, mananampalataya. Dahil ang sabi ng kanyang salita, tinawag tayo ni Jesus na kanyang mga kapatid. So dahil tinawag niya tayong kanyang mga kapatid, isipin ninyo yung pagtrato ng ating Panginoong Hesus, hindi niya tayo ikinahiya. Dahil ganun din dapat ang pagtrato natin sa bawat isa. Bilang magkakapatid kay Kristo, anuman ang position niyan, anuman ang background niyan, huwag nating ikahiya ang mga kapatid natin sa Panginoon. Ano ang point ko? Nandun dapat ang tunay na pagmamahal natin. Nandun dapat ang pagmamalasakit natin. Nandun din dapat na nagiging mapagpatawad tayo sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Yes, nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, nakakagawa tayo ng mali sa ating kapwa. Bilang mga mananampalataya, at dahil natanggap natin ang kapatawaran na mula sa Diyos, then magpapatawad din tayo sa ating kapwa. Magpaumanhinan din tayo. Pagtiyagaan din natin ang isa't isa.
Patawarin natin ang isa't isa. Paglingkuran natin ang isa't isa. Dahil ganyan ang pagtrato ng ating Panginoong Hesus sa atin. So kung ano yung pagtrato ng Panginoon sa atin, ganun din ang pagtrato natin sa mga kapatid sa pananampalataya. Amen po ba? Second, trust the Father as Jesus did in His humanity. Nung nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus, siya'y nagtiwala sa Ama. Dumaan siya sa mga mahihigpit na pagsubok, mga matitinding panunukso, matinding hirap. Pero pinili niya na dumipende sa Ama. So ang ating Panginoong Hesus ang maliwanag ng modelo natin. Bilang kapatid natin, gayahin natin ang ating Panginoong Hesus. Ang kanyang pagdidepende sa Ama ay ganun din dapat na dumipende tayo sa Kanya. Sa paanong paraan? Anong mga practical na bagay ng pagdidepende sa pamagitan ng ating pananalangin? Alam ninyo, makikita natin kung gaano kalalim or gaano kababaw ang ating pagdidepende sa Diyos. Malalaman yan sa uri ng ating pananalangin. Kung mababaw ang iyong pananalangin, then ganun ang uri ng iyong pagdidepende sa Diyos. Kung napakalalim ng iyong pananalangin, then ganon kalalim ang iyong pagdidepende sa Diyos. Bakit? Dahil ang pananalangin ay pagsasabing, Lord, nakadepende ako sa inyo. Wala akong magagawa kung ako hiwalay sa inyo. So meron na tayong barometer. Meron tayong sukatan kung gaano kalalim, kung gaano kalawak, kung gaano kababaw ang ating pagdidepende sa Diyos. Ang ating Panginoong Hesus ay isang halimbawa ng pagdidepende sa Ama. Madaling araw pa lang, nagpe-pray na ang ating Panginoong Hesus. Nandoon ang kanyang intimacy, ang kanyang closeness sa God the Father. At ang sabi ng Panginoong Hesus, kung anong nakita ko, kung anong narinig ko sa Ama, yun ang aking ginagawa. Yun ay pagdidepende. Ang tanong ko, kumusta po ang inyong prayer life? Kumusta ang inyong devotion? Dahil ba sa busy na po tayo, ay wala na tayong time sa prayer? Wala na tayong time sa Panginoon? Ang hindi pananalangin ay pagsasabing, kaya ko naman ito kahit wala ang Diyos. Minsan, ang nangyayari na lang ay religiosity sa mga mananampalataya. Yung sinasabi nilang, nagtitiwala ako sa Diyos pero hindi nagpe-pray sa Diyos. That is religiosity. At dapat ma-break ang spirit of religiosity. Ginagamit lang natin yung salitang nagtitiwala ako sa Diyos pero wala at patay ang ating prayer life. Huwag sana nating kaligtaan ang kahalagahan ng pananalangin. Napag-aaralan natin ang pananalangin, mahalaga na pag-aaralan natin ang pananalangin, pero hindi sapat na mapag-aralan lang natin ang pananalangin. Kailangan i-apply natin. Kumusta ang ating prayer life? Kumusta ang ating prayer devotion? Pagbangon ba natin, anong unang hawak natin? Or tayo'y nakaupo at nagpapasalamat sa Panginoon? Or ang unang hawak natin ay ang ating cellphone at nag-scroll na lang tayo? Kumusta ka spiritually? Kumusta ang pagdedepende mo sa Panginoon? Gaano kalalim ang iyong pagdedepende sa Panginoon? Makikita yan sa sukat ng iyong prayer devotion sa Panginoon. Maaaring sasabihin ng iba, ay marami naman prayerful pero hindi naman ganun na nakadepende sa Panginoon. Yes, hindi lahat naman ng prayerful ay malalim ang kanilang pagtitiwala sa Diyos, pero ito ang tinitiyak ko sa inyo, ang lahat ng mga mananampalataya na lumalalim ang kanilang pagtitiwala sa Diyos ay mga prayerful yan. Yun ang realidad doon. Kaya, madali lang ma-check kung tayo ay mayroong malalim na pagdidepende sa Panginoon o pagtitiwala sa Kanya. Malalaman mo yan sa uri ng iyong prayer life. Ano ba tingin natin sa prayer? Pang-emergency? Pag mayroong pagsubok, doon lang tayo nagpe-pray? Pag tayo china-challenge, doon lang ba tayo nagpe-pray? Everyday dapat tayo nagpe-pray. Everyday dapat tayo na umaasa sa Panginoon, humihingi ng guidance, humihingi ng protection, humihingi ng wisdom sa Kanya. Bakit mahalaga ang wisdom? Dahil ang sabi ng Bible, sa James chapter 1, verse 5, ang sinumang kulang ng karunungan ay humingi sa Diyos. Prayer pa rin ang susi. Ano bang ibig sabihin ng wisdom?
Ito'y karunungan na mula sa Diyos. Humihingi ka ng karunungan na mula sa Diyos, anong dapat mong gawin? Anong hakbang ang iyong gagawin? Hindi ka umaasa sa iyong experience. Hindi ka umaasa sa opinyon ng tao, kundi umaasa ka sa leading ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Kaya napakahalaga mismo ng ating pananalangin. Ang ating pagtitiwala sa Panginoon, makikita yan sa lalim ng ating pananalangin. Sa araw-araw na pagtawag natin, tayo ba'y tumatawag sa Panginoon? Lagi pa tayong humihingi ng tulong sa Lord, ng kanyang guidance, ng kanyang wisdom. Siya ba ang nagli-lead sa atin? Tingnan nyo yung sinabi ko dyan sa point number 2, trust the Father as Jesus did in His humanity. Sa kabila ng matinding mga pinagdaanan ng Panginoong Hesus, natapos niya ang kanyang mission. Isipin nyo yung tindi ng mga challenges, yung suffering, yung temptations. Maring pag nabasa natin ang Matthew chapter 4, naisip lang natin na hanggang doon lang ang ating Panginoong Hesus ng kaaway. Pero sabi ng Bible, in Luke chapter 4, humanap ng pagkakataon pa ang kaaway para tuksuhin ang Panginoong Hesus. So hindi lamang doon sa wilderness na tinukso ang ating Panginoong Hesus, kundi laging humahanap ang kaaway ng pagkakataon na siya ay tuksuhin. Pero nahulog ba ang ating Panginoong Hesus sa patibong ng kaaway? Hindi. Bakit? Dahil nakadepende ang ating Panginoong Hesus sa God the Father. Alam ninyo, hindi tayo mahuhulog sa patibong ng kaaway kung nakadepende tayo ng buong buo sa ating Ama. Dahil hindi kayang tingnan at hindi kaya ng ating pakiramdam ang mga patibong ng kaaway. Napakatuso ng ating kaaway. Minsan ang kanyang mga patibong ay natatakpan ng opportunities. Nakala natin galing sa Diyos. Nakakakilig. Pero hindi mo alam, mahuhulog ka pala sa bangin, sa patibong ng kaaway. Kaya kailangan mismo natin ng Diyos everyday. Kailangan natin tumawag sa Kanya everyday. Humingi ng tulong sa Kanya everyday. Humingi ng discernment sa Kanya everyday. At maging sa mga decisions, hindi rin dapat tayo ura-urada. Hindi dahil sa feel na natin, ay yun na yung pipiliin natin. Sabihin natin, Lord, ito po ba ang kalooban ninyo? Kaya nga, mula simula hanggang sa huli, dapat nakadepende tayo sa Panginoon. Huwag tayong mananangan sa sarili nating karunungan. Number 3, rejoice in His presence. Ang ating Panginoong Hesus ay hindi lamang siya basta't masaya, kundi siya'y nagagalak. Ang galak ng pagtatagumpay. Natapos niya ang kanyang gawain, ang kanyang misyon. Natapos niya ang pagkapako sa krus, natapos niya ang paghihirap. At siya ay nagalak. Siya'y umawit, siya'y nagpuri kasama ang lahat ng mga tinubos. So, ganun din. Itinuturo ng salita ng Panginoon bilang pasasalamat natin sa Diyos, bilang pasasalamat natin sa kaligtasan na natanggap natin mula sa Diyos, then tayo rin ay nagpupuri sa Kanya. Tayo'y umaawit sa Kanya. Tayo'y sumasamba sa Kanya. Ang salvation na natanggap natin, ito sana ang magtulak sa atin para i-worship ang Diyos. Isipin ninyo, ang sinabi ng ating Panginoong Hesus, isang kaluluwa lang ang maligtas. Napakaraming anghel ang nagagalak sa langit. Matindi ang celebration. Then ganun din dapat ang mga mananampalataya. Na natanggap naman natin ang salvation, then nagagalak tayo. Ito yung reason kung bakit meron tinatawag na Sunday celebration. Sa ating pagdalo sa pagtitipon, kasama ang mga kapatid natin sa Panginoon. Kasi ginamit ron in the midst of congregation. Yung congregation na yon, ang mga kapatid, ang lahat ng mga tinubos, ang lahat ng mga ligtas, sama-sama na nagpupuri, sama-sama sa presensya ng Ama na umaawit at sumasamba sa Ama. So, ganun din dapat tayo.
Etong ating pagtitipon, ang purpose niyan ay para i-worship ang God the Father. Para pasalamatan natin siya. At para makilala pa natin siya. Yan yung isa sa mga dahilan kung bakit mayroong pagtuturo ng salita ng Diyos. Para makilala pa natin ang Diyos. Dahil hindi pa natin kilala ng lubusan ang ating Diyos. At ipinakilala ng Panginoong Hesus sa atin ang Ama. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus, kung nakita na ninyo ako, nakita na ninyo ang Ama. Usapan doon ang karakter ng God the Father. Nilakaran ng Panginoong Hesus ang karakter ng ating Ama. So ang mga teachings ng ating Panginoong Hesus ay pagpapakilala kung ano ang Ama, kung sino ang Ama, at kung ano ang karakter ng ating Ama. Kaya mahalaga talaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos. So sa ating pagtitipon, naroon dapat ang celebration, hindi yung parang nasa funeral service tayo. Ngayon, minsan tayo, pumupunta tayo sa gawain ng Panginoon parang namatayan. Dapat pumunta tayo na punong-puno ng kagalakan. Bakit? Dahil una sa lahat, ang regalong natanggap natin sa Panginoon, wala na makakahigit dyan. Ang eternal life, walang makakapantay dyan sa eternal life na niregalo ng Panginoon. At walang makakahigit sa regalong ito. Isipin mo, ikaw ay niregaluhan ng matagal mo ng pinapangarap. Yung hindi kaya ng sweldo mo kahit mag-ipon ka pa ng 3 taon, 10 taon, hindi mo kayang bilhin yon. And suddenly, merong pumunta na napakayaman at iniregalo sa iyo yon. Ano ang pakiramdam mo? Sigurado mapapalukso ka, mapapaawit ka, mapapasigaw ka. Tama po ba? O sasabihin mo, ay, thank you. Ganun ba? Hindi ganun ang reaksyon nyo. Hindi maubos-ubos ang pasasalamat mo dun sa taong nagbigay sa iyo. How much more? Sa Diyos. Hindi natin kayang bilhin ang kaligtasan, pero iniregalo niya ang kaligtasan. At natanggap natin ito. At ang regalong ito'y hindi pansamantala. Ang regalong ito ay walang hanggan. Ito'y mananatili at hindi mawawala. Hindi ba dapat tayo magsaya? Kaya pag umaawit tayo sa Panginoon, dapat ibigay natin ang best. Hindi yung tipid na tipid yung palakpak natin. Mga kapatid ko, biblically speaking, itinuro ng Bible na pumalakpak tayo sa Panginoon. Ngaitaas natin ang ating mga kamay para sa Panginoon. Actually nga, ang pagpupuri, sinabi ron sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Hindi lang basta sumisigaw, kundi nagagalak. Nakukuha ninyo? Hindi yung parang silent night, holy night, yung ating pagpupuri. Parang hindi mabuhat ang paa, parang hindi magalaw ang kamay. Huwag tipid. Sabi ko nga sa inyo, pag mayroong nagregalo sa inyo ng isang bagay na hindi nyo kayang bilhin, kahit 3 taon or 10 taon na pag-iipon ninyo, hindi nyo pa rin kayang bilhin, pero iniregalo sa inyo, mapapalukso ka sa saya. Mapapayakap ka dun sa nagbigay sa iyo. Hindi maubos-ubos ang pasasalamat mo. So sa ating celebration, sa ating pagtitipon, dapat excited tayo. Monday pa lang, sana Sunday na. Ganun sana no? Hindi yung Sabado na, ay, Sunday bukas. Ano ba dapat ang attitude ng lahat ng mga mananampalataya? Always the excited. Siguro kung halimbawa, meron nagsabi sa inyo, punta tayo sa dinadyawan. Alas 5 ng madaling araw ang alis natin. Alas 2 pa lang, gising na gising ka na. Sinabi sa'yo, punta tayo sa Atok. Alas 4 ang alis natin. Naku, di ka na matutulog kasi ayaw mo na malate. Nasa tabi mo na ang sapatos, ang pantalon mo, ang damit mo. As in, nakaligo ka na kagad. Bakit pag church, parang hindi ka makabangon? Walang excitement. Kaya minsan tayo nalilate, no? Sabihin mo sa katabi mo, aray mo. Bilang mga mananampalataya at bilang mga tinubos, dapat maayos mismo yung ating heart at maayos yung ating pagtugon.
at maging mapagpasalamat tayo sa Diyos. Hindi lang usapan kasi ito every Sunday, kundi yung everyday na attitude natin. Maging sa mga maliliit at mga malalaking bagay, lahat sana nagiging mapagpasalamat tayo sa Panginoon. Kasi nga, itong buhay na ito, ipinagkatiwala ng Diyos. At niregaluhan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Yung regalo na yon, wala nang kapantay, wala nang hihigit. Ibinigay sa atin ang the best na gift. So dahil ibinigay sa atin ang best na gift, dapat matuto tayong maging mapagpasalamat. Kaya pagsama-sama ang lahat ng mga kapatid, masaya sana tayo na nagpupuri. Masaya sana sa fellowship kasi nga maraming tayong kasama na mga nanampalataya rin kay Jesucristo. Amen po ba? Kaya nawa mga kapatid ko, matutunan natin ang maging mapagpasalamat sa ating Panginoon.